Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang isa sa mga efficient sorting algorithm sa computer science, which is merge sort. Ang merge sort ay gumagamit ng concept na divide and conquer. Ibig sabihin, hahatiin muna natin ang array sa maliliit na parts hanggang tigi-isang elements na lang. Then pagsasamahin ulit natin sila in sorted order. Sa example natin is ganun pa din. Meron tayong original array na 5, 3, 1, 4, 2. Ipapakita ko kung paano ito dinidivide, paano siya mini-merge, at paano rin ito kinocode gamit ang C++. So, let's start. So, ang goal natin ay ayusin ng mga numbers from smallest to largest. May dalawang main step siya. Divide, una yung divide, hahatiin ang array into halves. Pangalawa is conquer or merge, pagsasamahin ulit habang nakasort na. Kaya tinatawag siyang divide and conquer algorithm. So, original array natin is, yun nga, 5, 3, 1, 4, at 2. Hindi pa siya nakaayos, kaya gagamit tayo ng merge sort para ma-sort siya from smallest to largest. So, sa step 1, sa first step which is divide, hahatiin natin ang array into smaller parts hanggang bawat group ay tigi-isang element na lang. From 5, 3, 1, 4, 2, mahati siya into 5, 3, 1, and 4, 2. Then, hahatiin ulit 5, 3, and 1. So, at 4 and 2, ito pa. At 4 and 2. So, then finally, 5 and 3, hanggang sa magiging single element lahat. Ginagawa ito para mas madaling i-compare at i-sort ang bawat number. So, sa step 2 naman is, pagkatapos ma-divide lahat, saka naman natin sila pagsasamahin in sorted order. Una, compare natin ng 5 and 3. Since mas maliit ang 3, magiging 3, 5. Next, 4 and 2. Mas maliit si 2, kaya magiging 2, 4. Then 3, 5. Merge with 1. Compare 3 and 1. Mas maliit si 1. Then compare remaining values. Result, 1, 3, 5. Then finally, 1, 3, 5 merge with 2, 4. Compare isa-isa hanggang maging 1, 2, 3, 4, 5. So, ayan. At ayan ang final sorted array natin. So, in short, ginagawa ng merge sort ang dalawang bagay. Hinahati ang array into smaller parts. Pinagsasama ulit habang nakaayos. Kaya efficient siya lalo na sa malalaking data. So, now naman, tignan natin kung paano siya ginagawa sa C++ code. So, meron na akong nakaredy ditong code. Kasi medyo siyang mahaba kaya ginawa ko na siya. Hindi ko na sa inyo mapapakita kung paano ko siya nilagay. Explain ko na lang kung paano sila gumagana. So, first, yung header file, yung include ISTeam, ginagamit ito para makapag-display tayo ng output gamit ang cout. At ito namang using namespace para hindi na natin kailangan lagyan ng std ang cout at scene. At ito naman, sa void merge, ang function na ito ang responsible sa pagsasama ng dalawang sorted parts. So, ito naman, gumagawa tayo ng temporary arrays para ma-store ang left at right parts. So, ito naman ang function na naghahati sa array recursively. Tapos, ito naman is sa int mid left plus right.
divide 2 is, siya naman yung hahanapin nito ang gitna ng array para mahati siya into 2 parts. At eto naman, eto yung recursion. Eto, paulit-ulit itong hinahati ang array hanggang single element na lang. So, dito naman, sa merge, itong yung merging. Pagkatapos ma-divide, pagsasamahin naman sila in sorted order. So, dito naman is sa int array. Ito naman yung main function. Ito ang original array natin. So, dito na nakalagay na sorted array, siya yung output. Ipiprint nito ang final sorted array na 1, 2, 3, 4, 5. So, try na natin siyang i-compile kung meron siyang error. So, walang nangyaring error. So, let's run na. I-run na natin yung code natin. So, ayan. Ayan yung goal natin. Ito yung sorted array natin. 'Di ba? Ganun lang. So, medyo mahirap nga lang siya kasi madami yung ilalagay mo sa coding. And that's how merge sort works using divide and conquer technique. Hinahati muna ang array, then pinagsasama ulit in sorted order. So, thank you for watching and sana may natutunan kayo tungkol sa merge sort and C++ programming. Yun lang, bye-bye!